Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1979. Lugar ng Capiz. Palaging naipupunto ang lugar na ito sa mga ganitong uri ng nilalang. At marami ang nagsasabi na hindi ito totoo. Subalit marami din naman ang sumasang-ayon na totoo ang mga ganitong uri ng nilalang. Siguro ay marahil kung normal kang tao, masasabi mo talagang hindi totoo ang mga aswang. Sa kadahilan ng hindi ka pa nga naman nakakakita nito. Subalit ang mga taong may tanga ng espiritual na kakayanan, lalong-lalo na ang mga nanggagamot at nagpapasapi sa katawan sa pamamagitan lamang ng mga salita. At ang karamihan sa mga ganitong uri ng tao ay bukas ang kapangyarihan ng kanilang espiritual na mata. At kabilang na nga ako roon na nagpadala ng kwentong ito. Itago mo na lang po ko kay Hiwaga sa pangalang Bonifacio at ang aking lolo sa pangalang Renato. Samantalang si Inay at Itay naman sa pangalang Karing at Vicente. Simulan natin ang kwento magmula noong bata pa lamang ako. Si Lolo Renato ay isang manggagamot sa aming barangay noon. Siya na lamang ang nag-iisang nakatira sa kanyang bahay. Samantalang ang aking lola ay maagang namayapa. Nag-iisang anak lamang nila si Itay Vicente, na noon ay nag-aaral din ng lihim na karunungan. Subalit natigil ito sa kanyang pag-aaral magmula nung mag-asawa sila ni Inay Karing. Kaya naman mas tumutok si Tatay Vicente sa paghahanap buhay kesa pag-aralan ng librong ibinigay sa kanya ni Lolo Renato. Madalas kong nakikita ang itim na librong iyon na nakalagay sa may altar kung saan nagsisindi si Itay ng kandila. At sa tuwing nagagawi naman sa aming tahanan si Lolo Renato, binabasbasan niya ang librong iyon na para bang may sariling buhay habang kinakausap ito at dinadampi ng kanyang kamay. Balang araw ay may bubuklat ng muli sa iyo, kaya manatili ka muna sa altar na ito. Alam kong hindi ka magluluma kahit na anumang panahon ang dumating, dahil ang kaalaman na nakapaloob sa iyo magmula pa noong sinaunang panahon hanggang sa pagdating ng makabagong henerasyon ay mas higit na mabisa pagdating sa espiritual na kapangyarihan. Lolo Renato, sino po ang kinakausap ninyo dyan? Ikaw pala yan na po. Halika at maupo muna tayo rito sa may silya. Sa bayaya ng matanda kay Bonifacio upang maupo sa may silya malapit sa may altar. Halika nga aking apo, gusto mo ba na balang araw ay mapasa iyo ang librong iyon? Wala nang ibang magmamana noon kung di ikaw. Kaya nananatili na lamang ito sa may altar dahil sa tinalikuran na ng iyong Itay ang pangangalaga sa libro. Sige pulo, sa akin na lang po yung libro, pero para saan naman po yun? Biglang dumating ang Itay ni Bonifacio at nagwika ito ng, Tatay Renato naman, napakabata pa ho ni Bonifacio para ipabatid sa kanyang patungkol sa librong yan. Kung gusto nyo ho ay kunin nyo na lang muna. Total ay hindi ko naman muling binubuklat ang libro. Kesa naman ho amagin lang yan dyan sa may altar. Tugong wika naman ng matanda. Panatilihin na muna natin dyan sa may altar, iho. Hindi naman aamagin ang librong yan dahil sa dami ng gabay ng nagbabantay sa kanya at nag-iingat sa bawat pahina nito. Kayo ho ang bahala, Itay. Pero wag nyo naman ho munang imulat ang anak ko patungkol sa nakalathala sa librong yan. Hayaan na ho muna natin siyang maging bata upang ma-enjoy niya naman ang mga panahong ito. Umalis na lamang noon si Lolo Renato sa aming tahanan. Naglakad na itong patungo sa kanyang kubo upang manatili na lamang roon. Isang araw ay nagawi ako sa kanyang bahay. Tuwang-tuwa si Lolo Renato kapag napupunta ako roon. At ang isa sa napapansin ko sa kanya ay palagi itong may iniihip sa aking puyo sa hindi ko naman malamang dahilan. Lolo Renato, ano ho ba yung iniihip nyo sa aking ulo? Napakainit naman ho ng hangin na para bang pumapasok sa aking katawan. Balang araw po ay mauunawaan mo rin ang lahat ng ito
Basta tandaan mo lamang na ang ginagawa ng iyong lolo ay para sa ikabubuti mo lamang, apo. Halika at may masarap akong inihaw na mais rito. Inilaan ko talaga ito para sa iyo. Ang sarap naman ito, lolo, at napakabango. Himayin mo lamang gamit ang iyong daliri. Dahil mas masarap yang kainin na po kapag iyong hinihimay. Dahan-dahang palihim na minumulat ni Lolo Renato ang kanyang apo patungkol sa mundo ng espiritual, kahit na nga ba hindi pa nito lubusang naunawaan. Dahil na rin sa hindi pagsang-ayon ng kanyang tatay Vicente, lalong-lalo na ang kanyang nanay Karing. Parati kang magtutungo rito, apo, ha? Laging may inihaw na mais si Lolo Renato para sa iyo upang mawili ka namang tumambay rito sa iyong lolo. Alam mo naman na po, tumatanda na rin ako at walang kasama rito. Pagpapaawang sambit ni Lolo Renato upang madalas na magtungo sa kanya si Bonifacio at may pagpatuloy nito ang palihim na pagtuturo sa bata nang dahan-dahang maimulat ng kaisipan patungkol sa lahi na kanilang pinagmulan. Subalit hindi maiwasang magtanong ng bata sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang inay Karing, na sa tuwing gabi katabi pa rin itong matulog. Inay, sabi po sa akin ni Lolo Renato, totoo daw po na may aswang. Normal lang daw din po silang mga tao. Pero pagbukas daw po yung ikatlong mata ko, mapapansin ko raw po yung pagiging kakaiba nila. Anak, matulog ka na. Vicente, tingnan mo ang anak mo. Kung ano-anong natututunan niya sa kanyang lolo. Pagsabihan mo nga ito. Bonifacio, matulog ka na. Oras na ng gabi kung ano-ano pang iniisip mo. Huwag mo intindihin ang sinasabi sa iyo ng iyong lolo. Alam mo namang tumatanda na yon. At ang lahat ng sinasabi niya sa iyo hindi totoo. Katang isip lamang yon ng iyong lolo. Kinabukasan ay nagkaroon ng pasyente si Lolo Renato. Isang lalaki iyon, habang hawak-hawak ng kanyang dalawang kapatid. Madali akong tinawag ng aking lolo nang masulyapan niya akong papalapit sa kanyang tahanan. Pinaupo ako sa kanyang gilid habang naguhumiyaw ang isang lalaki na kanyang pasyente. Isang balahibo lamang ng manok ang kanyang ginagamit, habang nakalapat lamang ito sa pagitan ng paa ng kanyang pasyente. At ang ipinagtataka ko, bakit naguhumiyaw ang lalaking yun? Samantalang nakaipit lamang naman sa pagitan ng daliri ng kanyang paa ang balahibo ng manok. Siguro naman ay hindi siya nag-iinarte dahil ang luha ng lalaki ay patuloy na dumadaloy sa kanyang muka. Kaya naman magmula noon, napakaraming tumatakbo sa aking isipan kung papaanong ginagawa iyon ni Lolo Renato, hanggang sa magsalita na ang nakasanib sa katawan ng lalaki. Subalit sa mga oras na iyon ay nakakaramdam na ako ng takot na tumatak sa aking isipan ang sinabi ng nakasanib sa kanyang katawan. Isa akong lahi ng aswang. Ipaubaya mo na sa akin ang lalaking ito. Malaki ang kanyang kasalanan at kinakailangan niya yung pagbayaran sa akin. Buhay niya ang kapalit sa kanyang ginawa. Kaya naman huwag ka nang makialam rito, tanda. Hindi maaaring hindi ako makialam. Sa akin inilapit ang lalaking ito. Kaya walang ibang nararapat na gawin kung di kalabanin ka. Aking apo, Bonifacio, narinig mo naman siguro ang sinabi niya. Sa kanyang bibig mismo nang galing na ang nakasanib sa katawan ng lalaking ito ay hindi pangkaraniwang nilalang na nasa lahi ng mga dugong aswang. Hanggang maya-maya pa'y inihipan na lamang ni Lolo ito sa may puyo. Sabay may animong espada na nasa kanyang kamay na sa mga oras na yon ay hindi ko pa naman nakikita. Ang una ay tinarak niya yon sa may dibdib, hanggang sa ikalawa ay ginamit niyang panggilit sa may leeg. Takang-taka ko nang biglang nanahimik ang lalaki. Subalit nang tapikin lamang iyon ni Lolo sa may balikat, muli na itong nagising, subalit ni hindi niya alam ang lahat ng kanyang mga sinabi. Muling wika pa ni Lolo Renato. Malaya ka na, iho. Mag-iingat kayo sa inyong mga nakakasalamuha.
Dahil hindi ninyo alam kung anong uri ba ang nasa inyong harapan. At huwag ninyong kakalimutan na laging magpakabuti upang hindi kayo mapahamak. Lolo, nakakatakot po pala. Lalo na kapag may sinasaniban. Sino po yung dalawang lalaki na kasama niya na nakahawak sa kanya kanina? Ang dalawang nakahawak sa kanya kanina ay kapatid niya. Yung dalawang yon na nagdala sa kanya rito. Aswang pa lamang yan na po. Papaano na lamang kung demonyo na nakasanib sa katawan ng isang tao? Mas malakas yon konforme sa aswang. Kaya ko rin po ba silang kalabanin, Lo? Kaso bata pa po ako. Magagalit rin po sa akin si Inay at Itay. Oo naman, Bonifacio. Dahil apo kita at ako mismo ang magtuturo sa iyo kung papaano mo kakalabanin ang mga yan. Pero hindi pa ito ang tamang panahon na po. Pagtungtong mo ng 14 anyos, maaari ko nang ipasa ang lahat ng kaalaman sa iyo upang ikaw naman ang magmana nito. Dahil sa galing ni Lolo Renato, idolong-idolo ko siya noong kanyang kapanahunan. Kaya naman sa bawat ginagamot nito, palagi akong nandoon sa kanyang tahanan upang panoorin ang lahat ng kanyang kaparaanan sa panggagamot. At sa araw-araw nga na aking natutunghayan, nasanay na ang aking kaisipan, gayon na rin ang aking paningin sa lahat ng mga nangyayari. Subalit hindi maiiwasang madalas akong sinusundo ng aking inay at itay roon. Ngunit hindi naman nila ako mapigilan dahil na rin sa kagustuhan kong matuto sa lahat ng kaparaanan na ginagawa ng aking lolo. Sige na Pulo, pugutan mo na yan. Napakasama kasi ng mga aswang na ito. Wala kayong pinapatawad na argabyaduin, bata man o matanda. Natatawa lang sa akin noon ang aking lolo kapag nakikita niyang gigil na ako sa pinapasakitan nitong aswang sa katawan ng taong sinaniban. Hanggang sa ilang taon na nga ang nakalipas, pagtungtong ko pa lamang ng 14 anyos, niyaya ko ng aking lolong magtungo sa bukid. Ayon sa kanya ay may nakatagong kuweba roon na amin namang papasukin sa gilid ng bundok. Tagusan umano ang kuwebang iyon patungo sa kabilang lagusan at makakatawid lamang kami roon kung meron kaming mabuting kalooban. Wala pa ni isang agimat na ibinibigay sa akin si Lolo sa mga oras na iyon. Subalit palagi itong may iniihip sa aking ulunan habang may tinatapik naman sa aking kaliwa at kanang balikat. Lolo Renato, magtatagal ho ba tayo sa bukid? Bakit marami ho tayong dalang damit? At isa pa, ipinadala nyo rin sa akin ang libro ng Itay. Mabuti na lamang at pumayag yon. At pinayagan din ako ng dalawa na sumama sa iyo. Wala na silang magagawa po. Ito na ang tamang panahon para sa iyo. Kaya kahit anumang pigil pa nila noon, hindi pa rin nila matatakasan ng mga pagkakataong ito. Tara na, isakbit mo na sa iyong likuran ang iyong bag. Magsisimula na tayong maglakbay patungo sa bukid na iyon. Sinimulan na nga namin ni Lolo Renato ang paglalakad patungo sa bukid. Ilang oras din kaming naglakad patungo roon. Hanggang sa makarating kami sa isang malaking puno ng balete. Maraming baging ang nakaharang sa kanya. Subalit hinawi lamang iyon ni Lolo. At pumasok ito sa nagkakapalang mga baging. At sa pagsunod ko sa kanya, namangha ako sa aking nakita na may malaking kuweba pala sa ilalim ng malaking punong yun. Papaanong? Namangha ka ba po? Ito ang malamahikang lugar na mga tulad lamang natin ang nakakapasok rito. Ito ay sagrado, kaya mag-iingat ka sa mga salitang bibitawan mo. Sana'y makatawid ka po hanggang sa dulo ng lagusang ito. Paano niyo hong nalaman ang lagusang ito? Samantalang kung titingnan lamang sa labas, isang malaking nakakatakot na balete ang makikita mo. Ngunit sa ilalim pala ng baleteng yun ay mayroong malaking lagusan na tumatagos sa kabila ng bukid na ito. Huwag ka nang magtaka po. Mga ninuno rin natin ang nagturo sa akin ito. Kaya natagpuan ko ang mahiwagang lagusan. Hindi lang 10 beses akong pumasok rito. Maraming beses na po. Lalong-lalo na kapag may kailangan akong halamang gamot.
Dito ko lamang yon matatagpuan. Hindi nga pala kita masasamahan hanggang sa dulo. Dito lamang ako sa may bungad ng kuwebang ito. Hihintayin kita po sa iyong muling pagbabalik. Kinakailangan mong makuha ang 2 karit ng mandirigma na nasa dulo ng lagusang ito. At ang karit na iyon ay magagamit mong sandata dito sa ating mundo. At magpapakita rin sa iyo kung sino ang mga gabay ng libro na iyong tangan-tangan. Hawakan mo ang batong mutyang ito at ito lamang ang maaari mong gamitin sa pakikipagtunggali sa kanila kung sakaling sugurin ka ng mga naninirahan sa kuwebang ito. At sa oras na tangan-tangan mong mutyang yan, magkakaroon ka ng pambihirang lakas at bilis na maaari mong gamitin sa mga pagsubok na iyong pagdaraanan. Sige na po, lumakad ka na. Inaasahan kong babalik ka rito. Dala-dala ang 2 karit at binasbasa ng mga gabay ng librong iyong tangan-tangan. Nagpatuloy na nga sa paglalakad si Bonifacio hanggang sa hindi na ito makita ni Lolo Renato patungo sa kabilang lagusan ng kuwebang yun. At sa hindi inaasahan ay nagbukas ang 3 mata ni Bonifacio sa loob ng kuweba. Kaya naman nakikita niya ang iba't ibang uri ng elemento na nandoon. May kapre, tikbalang, at kung ano-ano pang elementong naninirahan sa loob. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Bonifacio gamit ang isang gasera. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may tumalisod sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagkadapa. Sino yan? Wala akong ginagawang masama sa inyo rito. Huwag ninyo akong sasaktan dahil hindi kayo ang pakay ko, kundi ang mahiwagang karit ng mandirigma. Mahiwagang karit ba kamo ng mandirigma? Hindi mo maaaring kunin iyon kung hindi ka muna dumaraan sa amin. Tahanan ito ng mga elemento at ang karit ng sinaunang mandirigma. Kami ang nagbabantay roon. Hindi maaaring mapasayo iyon bilang isang normal na tao. Hindi ako isang normal na tao. Bata pa man ako ngayon. Pero may kakaiba na akong angking lakas at maaari ko kayong pabagsakin ngayon. Paglalakas loob na salita ni Bonifacio, kahit na nga ba'y isang mutya pa lamang kanyang tangan-tangan sa mga oras na yun na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang lolo. Subalit hindi niya maninag ang malaking tinig at hindi niya malaman kung nasa saan ito, kung nasa harapan ba niya o nasa likuran. Inilapag ni Bonifacio ang kanyang daladalang gasera, pati na rin ang kanyang bag, habang patuloy na sinisipat kung nasa saan ang malaking tinig. At ang mutsyang ipinagkaloob sa kanya ni Lolo Renato ay mahigpit niyang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay. Magpakita ka sa akin, nilalang. Hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ba yung kapre na nakita ko kanina? Ako nga yun, bata. Ang akala mo ba'y padadaanin ka namin dito ng basta-basta? Sagrado para sa amin ang lugar na ito. Umuwi ka na lamang sa inyong tahanan kesa mapahamak ka pa rito. Hindi ako tinuruan ni Lolo para umatras. At tinuulit ko sa inyo, hindi kayo ang pakay ko rito, kundi ang mahiwagang karit. Dahil sa pagmamatigas ni Bonifacio, nagpakita sa kanyang harapan ng kapre at nangakmang hahawakan na siya nito. Naglakas loob siyang suntukin ng nilalang. Patawad, kaibigan. Kinakailangan ko itong gawin kahit na nga ba triple ang laki mo sa akin. At nangakmang susuntukin niya na ito gamit ng kanyang kanang kamao kung saan hawak-hawak niya ang mutsyang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Muli itong nawala sa kanyang harapan. At ilang minuto siyang naghintay upang magpakitang muli ito. Nasaan ka na, kapre? Kahit mas malaki ka pa sa akin, hindi kita uurungan. Nanahimik na ang paligid sa mga oras na yun. Kaya naman muli nang dinampot ni Bonifacio ang kanyang bag, pati na rin ang gasera. Ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang paglalakad, subalit malakas nitong pinakikiramdaman ang kanyang paligid. Hanggang sa marating niya ang nagagandahang mga halaman. Subalit ang ipinagtataka niya lamang roon, kung papaanong nabuhay ito nang walang sikat ng araw. Bulong na wika pa ni Bonifacio. Ito sigurong sinasabi sa akin ni Lolo.
kung saan siya kumukuha ng mga halamang gamot at siguradong mga elemento rin ang nangangalaga rito. Tama pa kayang tinatahak kong daan? Ni wala akong makitang liwanag sa dulo. Gaano ba kahabang lagusang ito? At saan ko naman makikita ang mahiwagang karit? Kung ano-ano na ang naiisip ni Bonifacio at pakiramdam niya sa kanyang sarili na ilang oras na siyang naglalakad roon. Panandalian siyang naupo sa may bato, uminom ng tubig na kanyang daladala sa kanyang bag at saka ito nagbihis ng kanyang damit dahil na rin sa layo ng kanyang nilakad ay basang-basa ng kanyang kasuotan. Hanggang sa napansin niya na unti-unting humihina ang liwanag ng kanyang gasera. Bahagya niyang kinalog ang lamanggas nito. Subalit batid niyang hindi na ito magtatagal. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Bonifacio. Malakas pa rin ang kanyang loob na makukuha niya ang mahiwagang karit. At nang matapos na nga siyang makapagbihis ay muli na siyang naglakad. Hanggang sa tuluyan nang nawala ng liwanag ang kanyang daladalang gasera. Subalit may nakita siyang liwanag sa unahan. Sa pag-aakalang yun na ang pinakadulo ng lagusan. Ngunit ng kanyang pagdating roon, 10 San Telmo ang paikot-ikot roon na nagbibigay liwanag sa parte ng kuwebang yun. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo na kung wala na siyang liwanag sa daan, maaari siyang humiling sa mga San Telmo na kung maaari ay gabayan siya nito upang magkaroon ng liwanag ang kanyang daraanan. Mga kaibigan, hindi ako masamang tao. Maaari ba akong samahan ng isa sa inyo upang mahanap ko ang daan patungo sa mahiwagang karit? Kagad namang humiwalay ang isa roon at nagtungo sa kanyang harapan. Ikaw na bang sasama sa akin? Pagsusumamong salita ni Bonifacio. Madali namang nagtungo ang San Telmo sa madilim na lugar, kaya hindi na nagdalawang isip si Bonifacio na sundan ito. Hanggang sa patuloy na nga siyang naglakad sa pamamagitan ng liwanag ng San Telmo. Mukhang mapapadali ngayon ang paghanap ko, sa kadahilanang meron na akong gabay sa loob ng kuwebang ito. Sambit na wika iyon ni Bonifacio sa kanyang isipan na nagkaroon ng pag-asa. Sa liwanag ng San Telmong yun, mas lalong nakita niya ang mga nilalang na kanyang nadaraanan. Niwala na ni isang elemento ang lumalapit sa kanya, magmula nang samahan siya ng San Telmo, hanggang sa may masipat siyang liwanag sa di kalayuan. At habang papalapit siya roon, may mga duwende sa kanyang kaliwa at kanan na nagsisipagpalakpakan at hindi niya naman malaman ang dahilan sa ginagawa ng mga ito. At maya-maya pa'y umalis na ang San Telmo. Nagpasalamat siya roon habang papalayo ito. At ang liwanag na kanyang nasisipat sa di kalayuan, ito na ang dulo ng lagusan. Kaya naman nagmamadali siyang nagtungo roon. At ang nakakapagtaka na unang bumungad sa kanya sa may lagusan ay ang kanyang lolo Renatong nakaupo sa isang malaking bato habang may malaking puno na nasa kanyang gilid. Maya-maya pa'y nasulyapan niya ang sinasabing mga gabay ng libro. 4 na nilalang ang mga yon, na may isang kapre, magandang diwata, isang puting diwende, at isang anghel. Sambit na wika pa ni Bonifacio na may kasamang pagtataka. Paano kang mabilis na nakarating dito, lolo? At ang sabi mo sa akin ay doon ka maghihintay sa kabilang lagusan. Nainip ako sa paghihintay sa iyo, apo. Napakatagal mong binaktas ang loob ng kuwebang yan. Samantalang noong kabataan ko, mabilis ko lamang na narating ang lagusang ito. Kaya ngayon ay labas-pasok na ako rito at kilala na ako ng mga elementong naninirahan dyan. Ang kapring yon, lo. Siya ang humarang sa akin kanina roon. Tinalisod pa ako nito. Sino ba ang 4 na yan? Silang 4 lang naman ang gabay ng librong nasa iyong bag at pagsubok lamang ang ginawa niya sa iyo kung talagang matapang ka nga ba at desididong makuha ang karit na iyong inaasam. Nasaan nga pala lo ang sinasabi mong karit? Mukhang nag-aaksaya lamang tayo ng oras dito. Hindi ka nag-aksaya ng oras, iho. Nakikita mo ba ang malaking punong ito? Tumingin ka sa kanyang gilid
Nakabao ng talim ng 2 karit sa katawan ng punong ito. Kunin mo, iho. Talagang nakalaan yan para sa iyo. At matagal ka nang inihintay ng karit na yan. Kakaiba ang karit na iyon na nakabaon sa katawan ng puno. Habang may iba't ibang uri ng mutsyang nakabaon sa hawakan nito. Kumikinang kapag nasisinagan ng liwanag. At nang makuha na nga ni Bonifacio ang 2 karit, hindi siya makapaniwalang nasa kanya na ang sandata ng sinaunang mandirigma ng kanilang lahi, na para bang siyang reincarnation nito upang ipagpatuloy ang paggamit ng mahiwagang sandata. Palaisipan naman kay Bonifacio na gumugulo sa kanyang isipan sa mga oras na yun kung bakit nananatili pa ring makinang at nagliliwanag ang karit samantalang ilang taon na itong nanduroon sa may lagusan. Paliwanag naman ng matanda na purong kumikinang na dilaw na tanso ang talim nito at pinangangalagaan nito ng mga kaibigang elemento ng kanilang ninuno. Kagad namang napansin ni Bonifacio ang mga letrang nakaukit at hindi niya mabasa ang mga yon dahil sa pinaghalo-halong mga salita na animoy kinakailangan niya pa itong pag-aralan. Sambit na wika naman ng matanda. Ako ang bahala sa iyo, Apo, upang matutunan mo ang lahat ng mga nakasulat dyan. Isa-isa ko yang ipapaunawa sa iyo kung papaano mong mapapagana ang mga salitang nakalathala sa karit na iyan. Maraming salamat sa inyo, Lo. Pati na rin sa mga gabay na nandirito. Huwag kayong mag-alala. Pangangalagaan kong aklat na ito. Pati na rin ang mahiwagang sandata ng aming ninuno. Matapos magsalita ni Bonifacio, nagsipaglapitan ng mga gabay at pinaluhod ni Lolo Renato ang kanyang apo at sabay-sabay siyang binasbasa ng mga ito. Sa muli nilang pagbabalik sa tahanan, walang bakanting araw na hindi tinuruan ni Lolo Renato si Bonifacio, pati na rin sa pagbabasa ng libro at kung papaanong gagamitin ang mga salitang nakasulat roon. Hanggang sa tumungtong si Bonifacio ng edad na 24. Sambit na wika pa nito sa kanyang Lolo Renato. Lolo, bakit parang hindi ka tumatanda ng lubusan? Ano bang meron ka sa iyong katawan? Nagtataka na rin ako sa iyo dahil magmula nung pagkabata ko, ganyan na ang kinagisnan ko sa iyong katawan. At magpahanggang sa ngayon ay nananatili ka pa ring malakas. Ano bang iyong sekreto, Lolo? Tugong wika naman ng matanda nang. Isa pa sa iyong malalaman na po ay ang tinatawag na subo. Ito ay ang paglunok ng isang mutya na magpahanggang sa ngayon ay nagbibigay ng lakas sa aking buong katawan. Balang araw ay ipapasa ko yon sa iyo dahil ayaw kong manatili ng matagal na panahon sa mundong ito. Kinagabihan, madalas na ang pananatili ni Bonifacio sa tahanan ng kanyang lolo. Dahil nga sa tumatanda na rin ito at walang kasama sa buhay. Bandang 11:00 iyon ng gabi nang may taong nagmamadaling kumakatok sa kanilang pintuan. Tao po. Tao po. Lolo Renato. Dali-dali namang pinagbuksan iyon ni Bonifacio. At bumungad sa kanyang harapan ng pawisang sirenan. Malayong kapitbahay nila yon na nagbabaka sakali sa kanila na humingi ng tulong. Pumasok ka muna rito, Renan. Ano bang nangyari sa iyo? Pasensya na sa inyong dalawa at naabala ko kayo sa inyong pagtulog. Bonifacio, Lolo Renato, may sumalakay po sa aming 3 kalalakihan. Hindi po sila pangkaraniwang tao. Nag-aangil sila habang namumula ang kanilang mga mata. Madali po nilang kinuha ang 3 taong kong anak. Pati na rin po ang aking asawa ay tinangay nila. At nang wala na po akong magawa, nagmadali na po akong tumakbong patungo rito. Tulungan niyo po ako, Lolo Renato. Ang asawa at anak ko po, sana buhay pa sila. Napabalikwa si Lolo Renato sa kanyang kinaupuan at madaling pinaganda si Bonifacio upang magtungo sila sa tahanan ni Renan. Subalit sa kanilang pagdating roon, dinatnan nilang tahimik ang paligid ng tahanan at ang naiwan na lamang sa labas ng pintuan ay ang tsinelas ng 3 taong gulang na anak ni Renan. Sinipat pa nilang 3 ang paligid.
sa pagbabaka sakaling nanduroon pa ang mga ito. Subalit wala na silang nararamdaman na kahit na anumang negatibong enerhiya. Sambit na wika pa ni Bonifacio kay Renan. Patawad Renan, pero mukhang nakalayo na silang lahat rito. Tangay-tangay ang iyong anak pati na rin ang iyong asawa. Ikinalulungkot namin ang mga nangyari. Subalit gagawa kami ng paraan ni Lolo Renato upang malaman kung sino ang sumalakay sa inyong tahanan. Napaupo na lamang si Renan sa lupa dahil sa panghihinang hindi na matagpuan ang kanyang anak at asawa. Habang patuloy ito sa kanyang pag-iyak kung saan hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Tama na Renan, doon ka na muna sa amin matulog ngayong gabi. Kinabukasan na umaga babalik tayo rito. Magsasagawa kami ni Lolo Renato ng ritual para malaman natin kung sinong kumuha sa iyong pamilya. Inalalayan na lamang ni Bonifacio si Renan habang naglalakad silang tatlo pabalik sa tahanan ni Lolo Renato. Sambit na wika pa ng matanda habang sila'y naglalakad. Nagsisimula na silang manggulo at lantara na ang pamamaraan na kanilang ginagawa ngayon. Maya-maya pa'y nakabalik na sila sa tahanan ni Lolo Renato. Madaling pinainom ni Bonifacio ng tubig si Renan na kinargahan ng usal upang daan-daan itong kumalma. At nang unti-unti na nga nitong maramdaman ang pagod sa kanyang katawan, madali itong nakatulog hanggang sa pagising kinabukasan ng umaga. Nakita niyang nag-aanda na si Lolo Renato, pati na rin si Bonifacio para sa kanilang gagawing ritual. Gising ka na pala Renan. Halika't magkape ka muna bago tayo bumalik sa tahanan mo. Siya nga pala, handa na ang lahat para sa ritual na gagawin namin ni Lolo. Maya-maya pa'y nakabalik na sila sa tahanan ni Renan. Nagpausok ng kamangyan si Lolo Renato habang may hawak-hawak itong isang ibong maya na kanya namang inaalagaan sa kanilang tahanan. Binulungan ito ni Lolo Renato sabay ihip sa buong katawan at ang usok na nanggagaling sa kamangyan nakakamanghang hindi naglalaho sa hangin. At ang usok na iyon ay sinusundan ng ibong maya kung saan man ito papunta. Sambit na wika pa ni Lolo Renato nang, maya-maya lang ay babalik na ang mayang yon. Kapag nasundan na ng usok kung nasaan ang tahanan ng sumalakay kagabi, at ang ibong maya ang magsusuplong sa atin kung nasaan ang tahanan ng mga ito. Kusang mawawala ang usok kapag dumampi na ito sa bubong ng tahanan ng gumambala sa iyo. At kapag nalaman na namin ni Bonifacio, kami nang maglolo ang bahala roon, Renan. Lalagyan ko na lamang ng selyado ang iyong tahanan upang hindi ka na nila muling magambala. Panalangin ko ay sana'y buhay pa ang iyong magina upang sa aming pagbalik ay makasama mo pa sila. Marami pong salamat sa inyong dalawa, Lolo Renato, Bonifacio. Sana nga po'y nasa maayos pa silang kalagayan sa mga oras na ito. Nilagyan na lamang ng matanda ng selyo ang buong tahanan habang naghihintay sila sa pagbabalik ng ibong maya na ginamitan ni Lolo Renato ng mahika upang matunto ng tahanan ng mga nilalang. Hindi sila maaaring umalis sa tahanan hangga't hindi bumabalik ang ibon. Kaya naman nanatili sila roon ng ilang oras habang naghihintay sa kung ano na nga bang kalagayan ng magina. Halos hindi na mapalagay si Renan na paikot-ikot na lamang sa kanilang tahanan hanggang sa dumating na sa puntong napaupo na lamang ito sa may gilid at doon ay tuluyang nanahimik na nag-iisip. Hapon na nang muling makabalik ang ibon. Sinyalis lamang iyon na malayo ang tahanan ng mga nilalang. Subalit hindi umano nakita ng ibon ang magina na tuluyan namang ipinanlumo ni Renan na para bang mababaliw na ito sa mga oras na iyon. Sambit na wika pa ni Bonifacio. Tatagan mo lamang ang kalooban mo, Renan. Alam naming masalimot ang nangyari sa iyo ngayon. Pero wag mo pa ring pababayaan ang iyong sarili. Ang kalbaryong ito ay dadaan din. Kaya magpakatatag ka. Tayo na, Bonifacio. Malakas ang kutob kong buhay pa ang pamilya ni Renan.
Handa ka na ba po sa kakaharapin natin? Tugong wika naman ni Bonifacio sa kanyang lolo. Handang-handa na akong kaharapin silang lahat. Mabuti naman kung gayon. Huwag na tayong magaksaya ng oras dito. Baybayin na natin ang daan na itinuro sa akin ng aking alagang Maya. Panandalian nilang iniwan si Renan habang binabaktas ang daan patungo sa tahanan ng mga aswang. Ilang oras ang nakalipas. 2:00 na ng madaling araw nang sila'y makarating roon dahil sa layo ng pinagkukutaan ng mga ito. At karamihan sa kanilang dinaanan ay may mga patibong na anilyo kung saan maaari silang matusok ng nagtatalasang mga kahoy. Ginawa nila iyon bilang patibong sa mga nagtatangkang umakyat sa kanila sa bukid. Subalit sa lakas ng pakiramdam ni Lolo Renato at dahil na rin sa kasanayan nito, naiwasan nila ang lahat ng mga patibong na iyon. Gagawin pa tayong barbecue ng mga ito. Hindi na bago sa akin ang mga patibong ninyo. Sana lamang talaga hindi ako nagkakamali sa aking pakiramdam na buhay pa ang mag-ina. Dinatna ng maglolo ang 4 na tahanan. Naanimoy mga katutubo ang mga ito. At ang bubong na ginamit sa kanilang tahanan ay yari lamang sa daon ng saging na pinagtagpi-tagpi. Maliit pa lamang naman pala ang kanilang komunidad. Subalit kung hindi natin sila papaslangin, marahil ay marami pa silang mapipinsalang mga tao. At ang katumbas ng 4 na tahanan na yan ay maraming buhay ng tao ang ating maisasalba. At habang patuloy na nagsasalita si Lolo Renato, nang biglang may bumulusok sa aming harapan at tumayo ito habang naglalaway at nagsasalita ng, "Ikaw, tanda, kilala ko ang pagmumukha mo dahil ikaw ang pumaslang sa ilan sa aking mga kamag-anak." Tugong wika naman ni Lolo Renato. Mabuti naman at namumukha ninyo ko. Alam na ninyo ang aking kakayanan. May isang katanungan lamang ako sa inyo. Buhay pa ba ang mag-inang inyong kinuha? Buhay na buhay pa sila. Sa kadailanang 2 silang iaalay namin sa aming sinasamba. Sambit na wika naman ni Bonifacio. Ibigay na ninyo sila sa amin. Dahil kung hindi, lahat ng kamag-anak ninyo rito, wala kaming ititirang buhay ni isa. Sino naman ang kasama mong ito, tanda? Napakabata pa, pero napakatalim na ng kanyang mga salita. Siya lamang naman ang aking apo, at sa pamamagitan lamang niya, kayang-kaya niya na kayong ubusin lahat kung hindi ninyo ibibigay sa amin ang mag-ina. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga nilalang, ang lahat ng naninirahan sa 4 na tahanang iyon ay mag-isa lamang na pinaslang ni Bonifacio at madali nilang hinalughog ang tahanan upang hanapin ang mag-ina. Subalit hindi nila ito makita roon hanggang sa may marinig silang tinig na umiiyak. Bahagya nilang pinakinggan kung saan ang gagaling yun at madali silang nagtungo sa likuran ng tahanan. Nasipat nila ang mag-inang nakabaon sa lupa habang nakalabas lamang ang ulo nito na humihingi ng tulong. Mga walang awang nilalang, nararapat lang sa inyong mawala rito sa mundo kesa masaktan ng mga normal na tao. Mabuti naman at buhay sila po. Hindi pa rin nagkakamali ang malakas kong pakiramdam. Madaling hinukay ni Bonifacio ang mag-ina at magmula umano nang makuha sila sa kanilang tahanan. Kagad sila umanong ibinaon doon at ni hindi man lamang sila pinapakain. Madaling kumuha ng pagkain si Lolo Renato sa kanyang bag at inabutan ng 2 mag-ina habang nagmamadaling kumain ng 2 yun. Kapansin-pansin na rin ang mga galo sa kanilang katawan na umano'y kanilang natamo sa pagdadala sa kanila roon. At nang matapos na ngang kumain ng kawawang mag-ina, madaling inabutan ni Bonifacio ng tubig hanggang sa maya-maya ay niyaya na nila itong umuwi. Matutuwa nito si Renan sa ating pagbabalik sa kanilang tahanan. Sambit na wika iyon ni Lolo Renato habang naglalakad. Makalipas ang ilang oras, nang muli na nga silang makabalik sa tahanan nila Renan, dinatna nilang nakahandusay sa may haligi ng tahanan
sa pag-aakalang wala na itong buhay dahil sa nangyari. Sambit ng wika pa ni Bonifacio habang ginigising ito. Renan, Renan, ang sabi namin sa iyo magpakatatag ka. Anong ginagawa mo rito sa haligi ng iyong tahanan? Ano pong nangyari sa asawa ko? Wala na ho ba siyang buhay? Hinawakan ni Lolo Renato ang pulso nito at napagalaman nilang buhay pa si Renan. Dala lamang ng kanyang sobrang pag-iisip at pag-aalala patungkol sa pagkawala ng kanyang magina. Binuhat iyon ni Bonifacio at dinala sa kanilang silid at doon ay pinunasan ng kanyang asawa ng basang tawel ang kanyang mukha. Loida, huwag na kayong mag-alala kay Renan. Maayos naman ang kanyang kalagayan. Pabayaan niyo na lamang muna siyang makapagpahinga at huwag na rin kayong mag-alala sa inyong tahanan. Hindi na basta-bastang makakapasok rito ang masasamang nilalang. Sinelyohan na ito ni Lolo Renato, kaya wala na kayong dapat na ipag-alala pa. Maaari na ba kaming umalis, Loida? Ikaw na muna ang bahala sa iyong asawa at anak. Kinakailangan na rin naming umuwi para makapagpahinga. Muli po maraming salamat sa inyo. Utang po namin ang buhay namin sa inyong dalawa. Kapag may kailangan pa kayo ay maaari kayong magtungo sa aming tahanan. Matapos makapagsalita ni Bonifacio, naglakad ng papalayo ang maglolo patungo sa kanilang tahanan. At sa kanilang pagdating nga roon, kagad na naghanda ng pagkain si Bonifacio para sa kanilang dalawa. Lo, kumain muna tayo bago magpahinga. Kinakailangan din ng pagkain ng ating katawan upang manumbalik naman ang ating lakas. Malayo-layo rin ang ating nilakbay kagabi. Salamat sa pag-aasikaso, Apo. Siya nga pala, hindi mo man lang ba papasyalan ang iyong inay at itay? Siguro mamaya lamang, Lo. Dito na ako magpapahinga sa iyong tahanan. Pagkagising ko saka naman ako magtutungo roon. Iwanan mo na rito ang iyong sandata. Sa isang araw ay magkukonsagra ko at isasama ko yan sa aking pagkukonsagra. Sa kadahilanang may mga negatibong enerhiya nang dumadaloy dyan dahil sa pagpaslang mo sa masasamang nilalang. Iiwanan ko na lamang rito ang aking sandata. Pero hintayin niyo ako sa pagkukonsagra. Pag-aaralan ko rin kung paano mo yan ginagawa. Matapos makakain ng maglolo, nagpahinga na silang dalawa at sa muling pagising nga ni Bonifacio, hindi na ito nakapagpaalam sa kanyang lolo sa kadahilanang mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Iniwan na lamang niyang nakasabit ang dalawang karit at dahan-dahang lumabas sa tahanan ng kanyang lolo. Pagdating sa kanilang tahanan ay 2 araw itong nanatili roon habang tinutulungan ng kanyang inay at itay sa pagsasaka. Sambit na wika pa sa kanya ng kanyang itay Vicente. Anak, kamusta naman ang kalagayan ng lolo mo roon? Pabirong wika naman ni Bonifacio. Ayos lang ho si lolo roon, tay. Mas malakas pa nga sa kalabaw eh. Mabuti naman kung ganon. Kamusta ang pag-aaral mo kasama siya? Marami ka bang natututunan sa iyong lolo? Kung patungkol sa lihim na karunungan, tay, sobrang daming kaalaman ni Lolo Renato. At ang iba nga sa kanyang itinuturo ay sobrang taas na. Pero sabi niya sa akin ay huwag kong biglayin upang dahan-dahan kong matutunan ang lahat sa kadahilanan naman ng walang katapusan ng kaalamang yun. Pagbutihin mo, anak. Pagpasensyahan mo na nga pala kami ng iyong inay. Dahil noong una ay hindi kami pumapayag na pag-aralan mong lahat ng yun. Wala sa akin yun, tay. Naunawaan ko kayo ni inay. At alam kong nag-aalala lamang kayo sa akin. Kaya pinipigilan niyo ako noong mga panahong iyon. Kailan ka ba babalik sa iyong lolo? Kinabukasan na itay, babalik ako sa kanya. Kinakailangan naming magkonsagra upang alisin ang mga negatibong enerhiya sa aming mga gamit. Magpapadala ako sa iyo ng mga saging. Paborito yon ng iyong lolo. At sabihin mong pasensya na dahil hindi kami nakakapasyal sa kanyang tahanan. Kinabukasan ng umaga. Pasan-pasan ni Bonifacio ang mga saging sa kanyang balikat, habang nakabalot lamang ito sa lalagyan ng sako. Hindi pa man siya nakakarating sa tahanan ng kanyang lolo. May nakasalubungan siyang isang lalaki, at masama ang tingin nito sa kanya, simula ulo hanggang sa kanyang paanan. Pinabayaan lamang yon ni Bonifacio, subalit batid niyang kahit na nasa malayo na siya, patuloy pa rin siyang tinitingnan nito na animoy may gustong sabihin sa kanya ng harap-harapan.
At nang hindi na nga siya makatiis roon, ibinaba niya ang kanyang daladalang saging at tinawag ang lalaking patuloy na nakatingin pa rin sa kanya. Meron ka bang gustong sabihin sa akin? Mukhang tagus-tagusan ka kung makatingin. Wala naman yata akong ginagawang masama sa iyo. Maliban na lamang kung may kakayanan kang nanggaling sa kaliwa. Kaya ganyan na lamang ang pagkilos na iyong ginagawa. Sambit ng wika naman ng lalaki. Bata, mukhang may ibubuga ka. Kaano-ano mo ang matandang si Renato. Batid kong nanggaling sa kanya ang kakayanan mo. Sa postura pa lamang ng iyong mga tayo. Pati na rin ang gabay na nasa iyong likuran ay nanggaling sa kanyang libro na malamang ay ipinagkaloob sa iyo. Anong nalalaman mo sa aking lolo Renato? Apo ka pala ng matandang yon. Kaya pala nahahawig ka sa mukha ng kanyang anak na si Vicente. Marami ka pang hindi nalalaman, iho. Itanong mo sa iyong lolo Renato. Ang pangalang Ariel. At siguradong hindi niya ako malilimutan. Ito ang tandaan mo. Bago ako magpatuloy sa aking pupuntahan, dadating ang oras at araw na muli tayong magkakaharap kasama ng aking mga alagad. Ihanda mo ang iyong sarili dahil hindi pangkaraniwang tao ang makakaharap mo balang araw. Matapos makapagsalita ng lalaki ay tumalikod na ito kay Bonifacio. Nagpatuloy na sa kanyang paglalakad papalayo at palaisipan sa kanya ang mukha at pangalan ng lalaking yun. Kaya naman muli niya nalang binuhat ang kanyang daladalang saging. Pagdating sa tahanan ng kanyang lolo, nagmamadali nitong isinaayos ang kanyang daladalang saging. Nang maya-maya ay makita siya ng kanyang lolo. Nandyan ka na pala, Apo. Napakaraming saging naman yan. Ipinadala po ito sa inyo ni Itay. Paborito niya raw po ito eh. Pasensya na raw po dahil hindi sila nakakapunta rito. Masyadong abala sa kanilang pagtatanim roon. Siya nga pala lo, may kilala ho ba kayong nagngangalang Ariel? Meron na po, pero matagal na yon. Isa ko siyang dating estudyante. Nakasabayan ng iyong Itay. Papaano mo siyang nakilala? Kanina lamang ho ay nakasalubungan ko siya. Ramdam ko na meron siyang malakas na kakayanan. Yun nga lang makakaliwang abilidad ang meron siya lo. At hindi ko inaasahang kagad niyang makikita ang aking mga gabay. Tugong wika naman ang matanda sa mga sinabi ni Bonifacio. Si Ariel ay magaling na mag-aaral. Sumusunod siya noon sa lahat ng aking mga inuutos sa kanya. At magkasabay silang natututo ng iyong Itay. Malakas ang ikatlong mata ni Ariel. Kaya madali niyang nakita ang iyong mga gabay. At noong mga panahong iyon ay inaasahan niya na sa kanya mapupunta ang libro. Subalit nang malaman niya na napunta ito sa iyong Itay, magmula noon ay nagbago na ang kanyang ugali. Pati ako ay kinakalaban na niya hanggang sa naghanap siya ng gurong gumagamit ng kaliwang kaalaman. At nang matutunan niya na ang lahat ng iyon, pati ang kanyang guro ay kanyang pinaslang upang patunayan na siya ang mas malakas kesa sa kanilang dalawa. Hanggang sa umanib ito sa samahan ng mga aswang. Kaya pala tinitingnan niya ako simula ulo hanggang paa. Tinatansya niya ako hanggang saan ang kakayanan ko. Huwag lang siyang magkakamaling galawin tayo, Lolo. Lalong-lalo na ang aking mga magulang. Matagal na panahon silang nawala rito. At ang akala ko nga hindi na sila babalik pa. Yun pala ay nandirito na naman sila sa ating lugar. Kinahapunan, naglabas ng mesa si Bonifacio upang sa labas sila ng tahanan magkonsagra, habang bitbit naman ni Lolo Renato ang lahat ng kanyang mga gamit. Madali nilang isa-isang isinaayos sa may mesa, at ang pinakahuli ay ang pagsisindi ng kandila hanggang sa sinimula na ni Lolo Renato ang pagdarasal at ang pagkakarga sa lahat ng kanilang mga gamit. Kabilang na roon ang mutya ni Bonifacio. Lalong-lalo na ang kanyang dalawang karit. At nang matapos na nga ang ilang oras nilang pagkukonsagra, muling nagwika ang matanda kay Bonifacio ng, tamang-tama lang ang ating pagkukonsagra ngayon. Sa kadailan ng lilipas lamang ang ilang linggo, magkakaroon na naman ng kaguluhan sa ating barangay.
Dahil nandito na muli ang pinamumunuang samahan ni Ariel. Pagbutihin mo pa ang iyong pag-aaral, Apo, at pagtibayin ang iyong panangga at poder, pati na rin ang iyong balabal. Binigyan ng babala ni Lolo Renato si Bonifacio sa kadahilan ng alam niya ang kapasidad ni Ariel at siguradong pati ang kanyang kasamahan ay tinuruan niya ng 2 uri ng kaalaman. Gayunpaman ang lahat ng kanyang natutunan kay Lolo Renato, ginagamit niya rin iyon upang magpanggap na isang manggagamot. Subalit kabaliktaran ang kanyang layunin na mas lalong pahirapan ang pasyente upang paslangin ito. Makalipas ang 1 linggo, mas pinagbuti pa ni Bonifacio ang pag-aaral habang patuloy siyang ginagabayan ni Lolo Renato. Hanggang sa isang araw ay mayroon na nga silang nababalitaan patungkol kila Ariel na nanggagambala na ang mga ito sa mga tahanan doon. May ilan silang nahuhuli sa pamamagitan ng katawan ng pasyente. Pinapasanib nila ang espiritu ng gumagambala. Subalit hindi lahat ay natatawag sa pamamagitan ng espiritu. Sa kadailanan ng iba roon ay may kakayanang ikubli ang kanilang sarili. Dahil na rin sa mga katuroang ibinigay sa kanila ni Ariel. Hanggang sa isang araw ay muli silang nagkaroon ng pasyente. Nagmamadaling nagtungo sa kanilang tahanan ng 4 na pamilya. Habang ang isa roon ay unti-unti nang naghihingalo. Madali yung inasikaso ng maglolo. Sa kadailanang nakikita nila na kukunin na ang kaluluwa ng kanilang pasyente. Subalit hindi sila pumayag roon. At ginawa ng maglolo ang lahat upang mapasanib ang nagpapasakit sa pasyente. Madali yung pinasakitan ni Bonifacio sa pamamagitan ng kumbate. Espiritual ang labanang yun, na hindi kayang makita ng isang normal na mata. Sa pamamagitan lamang ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ay nakakaramdam na ng matinding sakit ang kanyang katunggali espiritual. Sambit na wika pa ni Bonifacio ng, "Ano masamang nilalang? Kaya pa rin ba ng espiritu mo ang manatili dyan? Mas mainit pa yan sa impyernong patutunguhan mo. Nagpapaniwala kasi kayo sa inyong sinasamba, samantalang ni hindi kayo ililigtas niyan. At hindi nyo ba alam na mas natutuwa pa sila kapag napupunta kayo sa impyerno? At sa inaakala nyo naman na mayroon kayong reward na matatanggap roon. Ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Sa kadailanang pagdating ninyo sa impyerno, doon ay walang humpay na pasakit ang mararamdaman ninyo bilang kabayaran sa lahat ng mga maling ginawa ninyo rito sa lupa." Tugong wika naman ang nilalang na nakasanib sa katawan ng pasyente. "Tanggap na namin ang kabayaran sa lahat ng maling ginawa namin dito sa lupa at hindi na rin kami maaaring manumbalik sa inyong Panginoon dahil sa liwanag pa lamang niya ay maaari na kaming malusaw. Wala na kaming magagawa patungkol dyan. Mas pinili ninyong mapunta sa masama kesa gumawa ng mabuti at hintayin ang magandang buhay na ipinangako sa atin ng may likha. At kung ano yung sakit na naramdaman ng inyong mga biniktima rito, doble pa riyan ang mararamdaman ninyo sa impyerno." Sambit na wika naman ni Lolo Renato. "Marami-rami na rin tayong nakakaltas sa kanilang samahan kahit papano. Huwag mo nang patagalin ang buhay niyan, Bonifacio, upang makaramdam na ng kaginawaan ng pasyenteng ito na kanina'y nag-aagaw buhay." Madaling ginilita ni Bonifacio sa leeg ang nilalang sa pamamagitan ng espiritual na espada. Subalit nang matapos iyon, hindi kaagad na numbalik ang kaluluwa ng pasyente. Dahil na rin sa dami ng pasakit na natamo nito sa masamang nilalang. Paulit-ulit na ginising iyon ng maglolo. Subalit animoy lantang gulay pa rin ang kanilang pasyente na nananatiling walang malay habang nakahiga. At sa pagkakataong iyon ay gumawa na ng ritual ang dalawa upang tawagin ang kaluluwa ng pasyente at manumbalik sa kanyang katawan. Ilang oras din ang nakalipas nang muli itong magising. Uhaw na uhaw ang lalaki na humihingi ng tubig. Madali naman yung inabutan ni Bonifacio na may kasamang dasal at mabilis ang isinarado ang portal nito sa kanyang ulo.
Nakakaramdam ng takot ang lalaki sa kanyang naranasan, habang ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay at pinipilit umano siyang hilahin ng masamang nilalang patungo sa impyerno. Habang papalapit nga sila umano roon, nakakaramdam na siya ng sobrang init at nakikita niya na ang nagliliwanag na apoy kung saan marami ang mga kaluluwang nagsisigawan habang humihingi ng tawad sa kanilang mga maling nagawa. At sa kanyang nakikita ay patuloy na pinapasakitan ng mga ito ng demonyo na para bang wala ng katapusan ng sakit na kanilang nararamdaman. Hanggang sa meron siyang nakitang liwanag sa kanyang harapan at mayroong mahinahong tinig siyang naririnig. Nanggagaling iyon sa liwanag na nasa kanyang harapan hanggang sa tuluyan siyang pumasok roon at muling nanumbalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sambit na wika pa ni Lolo Renato nang, "Hindi pa ito ang tamang oras mo, iho. Mapalad ka at dininig ang panalangin na aming ginawa. Malaya ka na sa pagpapasakit sa iyo ng masamang nilalang. Pagkakalooban na lamang kita ng pangontra upang hindi na kayo muling magambala ng mga ito." Kinabukasan ay muling nagtungo si Bonifacio sa kanilang tahanan. Naglagay ito ng mga pangontra sa paligid ng kanilang bahay. Napansin naman siya ng kanyang itay, kaya naman hindi nito naiwasang magtanong sa kanya kung bakit puspusan ang kanyang paglalagay ng mga pangontra. Sambit naman sa kanya nito habang patuloy na isinasagawa ang pagbabaon sa lupa. "Bonifacio anak, bakit mukhang napakarami naman yata niyan? May digmaan bang magaganap rito?" "Sa ngayon tay wala pa. Pero nagpapasiguro lang ako upang hindi kayo mapahamak ni inay." "Bakit anak? Anong ibig sabihin mo?" "Si Ariel ho ay nandirito na, ang dati mong kasabayan sa pag-aaral ng karunungang lihim. Subalit naligaw ito ng landas. At hindi lamang siya nag-iisa ngayon. Marami silang nanggugulo dito sa ating barangay. At dahil doon ay ayaw kong mapahamak kayo ni inay kaya ginagawa ko ito." Tugong wika naman ng kanyang itay Vicente. "Si Ariel, isa kong dating matalik na kaibigan. Subalit binaliwala niya ang lahat ng aming pinagsamahan dahil lamang sa libreta na ipinagkaloob sa akin ng iyong lolo. Matagal na panahon siyang nawala rito at ang akala ko nga hindi na siya babalik. Subalit ngayon ay nandirito na palang muli siya. Mag-iingat ka sa kanya anak. Tuso ang taong yun dahil sa kagustuhang magkaroon ng malakas na kapangyarihan." Matapos may sagawa ni Bonifacio ang pagtatanim ng mga pangontra, kinahaponan ay muli na itong bumalik sa tahanan ng kanyang lolo. Subalit sa pagdating ng gabi, napansin nilang may kakaiba sa paligid ng kanilang tahanan. Dagliang lumabas si Lolo Renato upang tingnan ito. At sa ilang minuto ay tinawag nito si Bonifacio dahil may nakapalibot sa kanilang tahanan na mga hindi inaasahang bisita. "Bonifacio, lumabas ka muna riyan. Dis oras na ng gabi ay may bisita pa tayo." Tugong wika naman ni Bonifacio. "Inaasahan ko na ang mga bisitang yan lo. Mabuti na lamang at nakapaglagay pa ako ng pangontra sa tahanan. Hanggang dyan na lang kayo sa labas at huwag na kayong magtangkang pumasok rito." Sambit na wika naman ang pinunong si Ariel. "Maligayang muling pagkikita aking gurong Renato. Patawarin mo kami kung ilang taong hindi rin kami nakabalik rito. Matagal na panahon ding nanahimik ang barangay na ito at dapat lamang na magpasalamat kayo sa amin. Matandang Renato, pati na rin ikaw bata. Gusto kong subukan ng lahat ng galing ninyo, lalong-lalo ka na aking guro. Dahil sa dami na ng aking napuntahan ay dito pa rin ako ibinabalik ng aking mga paa upang patunayan sa aking sarili na mas magaling ako sa iyo, tandang Renato. Hihintayin ko kayong dalawa sa aming tahanan at doon ay matutunghayan natin kung hanggang saan nga ba ang karunungan ninyo." Matapos makapagsalita ng pinunong si Ariel, nagsipag-alisa na ang mga ito at muling bumalik sa kanilang tahanan sa bukid. Napatawa lang naman noon si Lolo Renato dahil sa ang dating walang nalalaman at tinanggap sa kanyang bakuran upang turuan. Ngayon ay siya na mismong hinahamon nito.
Ipinalam ni Bonifacio sa kanyang itay ang pagpunta ni Ariel sa tahanan ng kanyang lolo, na naging dahilan naman ng pagsama nito sa kanila sa bukid. Kaya naman kinabukasan ng gabi, naghanda na silang tatlo upang tahakin ang tahanan ni Ariel. Sambit na wika pa ng matanda bago nila lubusang baybayin ng daan. Vicente, mas maganda sigurong hindi ka na sumama sa amin. Huwag ka nang umasang magbabago pa ang iyong kaibigan. Ibang-iba na siya, hindi tulad noon. Pabayaan niyo na ako, itay. Kahit sa huling pagkakataon man lamang, ay muli kong masulyapan ang aking matalik na kaibigan. Sa mga sinabing iyon ni Vicente, hindi na nagsalita ang matanda, hanggang sa nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, nang marating na ng tatlo ang nasabing tahanan ni Ariel, nararamdaman nilang marami ang nakatingin sa kanila sa paligid, hanggang sa bigla na lamang silang sinugod ng mga ito. At kahit si Vicente ay ginamit ang natitira niyang kaalaman upang makipaglaban sa mga nilalang, marami-rami ang napaslang nila roon. Subalit napapansin nilang isa-isang nagsisipagtakasan ng mga ito dahil sa nakakaramdam ng takot sa kakaibang abilidad ng tatlo. Sambit na wika pa ni Ariel habang natataranta sa ginagawa ng kanyang mga kasama. Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong tumakas sa laban. Huwag ninyo akong iwan rito. Ariel, iniwan ka na ngayon ng iyong mga kasama. At ang pangarap mo na ating pagtutuos ay naririto na. Simulan na nating dalawa ang laban upang hindi naman maksaya ang oras namin sa pagpunta rito. Galit na sumugod si Ariel kay Lolo Renato. At kahit na marami na itong kaalaman, hindi pa rin yun umubra sa matanda. Hanggang sa napaluhod na ito sa lupa. Bilang iyong dating guro, Ariel, hindi lahat ng kaalaman ko ay maaaring ituro sa inyo. Sa kadahilanang tulad ng ganitong uri ng pangyayari, dahil sa kasakiman mo sa kapangyarihan, kahit ako ay gusto mo nang paslangin. Ito na ang huling gabi mo upang tuluyan ng manahimik ang aming barangay sa inyong panggugulo. Paslangin mo na siya, Bonifacio. Nagmamadaling tumakbo si Bonifacio patungo kay Ariel habang hawak-hawak ang kanyang mahiwagang karit. Nangakmang kikitlan niya na ito ng buhay. Biglang sumigaw ang kanyang amang si Vicente at pinigilan si Bonifacio sa kanyang gagawin. Sambit na wika pa nito ng, Bonifacio anak, itigil mo na yan. Bigyan pa natin siya ng isang pagkakataon. Ariel, matalik kong kaibigan. Isuko mo na lamang lahat ng iyong mga gamit. Bibigyan ka pa namin ng isang pagkakataon. Malalim rin ang ating pinagsamahan noon at hindi kayang maatim ng aking kalooban na mawawalan ka ng buhay sa kamay ng aking anak. Pinagbigyan naman ng maglolo ang kahilingan ni Vicente at pinakawalan nitong si Ariel, subalit kinuha nilang lahat ang kanyang mga gamit upang ibaon sa lupa at ipawalang bisa ang mga ito. Nangako naman itong si Ariel na hindi na siya babalik sa kanilang baryo at magmula noong gabing yun, nanahimik na ang kanilang lugar sa panggugulo ng mga aswang sa baryo ng Capiz. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwentong ito. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng